Hello? Yan. Bago po sana tayo mag-umpisa, palakpakan muna natin ang ating Panginoon ngayong hapon na ito. Yan. Lahat ba may 500 na? 500 na lang daw. Ngayon darating na Pasko. Tiro lamang po. So, ang topic natin ngayon is Thanksgiving. Ang ating main text is matatagpuan sa John chapter 6 verses 11 to 12. Binasa nga ng ating MC kanina. So, ang pinaka sinasabi nitong talata na to na si Jesus is hindi nag-complain. Bagkus, nagpasalamat siya sa ating Panginoon. And then yung little, nag-multiply. So, before I start, mayroong isang tatay. So, si tatay, since Sunday, naisip niya na ipagluto naman yung family niya ng breakfast. No, feeling chef ba siya? Feeling chef eh. So, habang nagluluto si tatay, meron siyang isang bagay na nakalimutan. Nakalimutan niya lagyan ng asin yung mga niluto niya. So, tinawag niya na yung family niya, yung mga anak niya, asawa niya, kasi kakain na. Then, habang kumakain sila, yung bunso nagsalita, sabi niya, Dad, this is a food or this is a lesson? Sabi nung daddy, ha? Paano man naman nasabing lesson? Nakaw talaga. Oh. Hindi kasi daddy, it teach me how to suffer. Kasi wala nga lasa eh, no? So, minsan ganyan rin tayo. Kumakain tayo ng mga seasonless situation. Naisip natin na kulang, parang bitin, parang hindi sapat. Laging ganyan yung naiisip natin pag meron tayong kakarampot, parang bitin naman to. Kung kasya ba sa amin to? Parang hindi naman. Pero, alam nyo ba, yung principle sa kingdom is napakasimple. Simple lang. Kung ano yung hawak mo, became more. When you fully surrender and gave thanks to the Lord. Papadamihin niya yan. Yung kakarampot mo ay maliit na meron ka ngayon, kung matuto lang tayo magpasalamat sa Diyos, i-multiply niya yan. Kaya nga sabi nga doon sa ating verse, Jesus then took the loaves and gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. When they had all had enough to eat, he said, Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So meron tayong 5 puntos or 5 points na pag-uusapan ngayon. Point number 1, Thanksgiving opens the door to the kingdom realm. So si Jesus, bago niya makita yung multiplication, nagpasalamat muna siya. Hindi niya inantay na dumami muna bago siya magpasalamat. Hindi niya na inantay yun. Nagpasalamat muna siya. Thanksgiving opened the doors to the realm where God moves. So, mga kapatid, lagi niyong tatandaan, the kingdom is already here. The kingdom is already here, but not yet in its fullness. But Thanksgiving allows you to step into the already, kahit nandun ka pa lang sa not yet.
Kaya imagine, merong 5,000 na people. Yung 5,000 na people. Tapos meron ka lang 5 tinapay at 2 isda. Kung tayo nandun, malamang sa malamang magpapanik tayo. Hindi natin alam yung gagawin natin. Lord, 5,000 to, eto lang. Kulang to, Lord. Hindi to kakasya sa 5,000. Hindi na natin alam gagawin natin. Meron lang tayong 5 tinapay. Pero si Jesus, ang sinabi niya, Father, thank you. Nagpasalamat siya. Thanksgiving tells God, I trust you. You can work with this. Ipagpapasalamat natin sa ating Panginoon kahit na maliit na bagay yung meron tayo ngayon, hawak-hawak. Imumultiply niya yun. Paparamihin niya yun. Kasi tayo minsan mga tao, kapag meron tayo, we forget God. Ang nagiging priority na natin, which is our luxurious life. Our comfort life. How to comfort our life. Pero yung mga maliliit na bagay na natatamo natin, nakakalimutan natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. And then, pag nawalan na naman tayo, Lord, help me Lord. Bayaran na naman ang bills. Lord, naniningil na inutangan ko. Pero pag binigyan tayo ni Lord ng blessings, nakakalimutan na naman natin siya. Nakakalimutan natin magpasalamat. Nakakalimutan natin siyang kausapin. Because nagfo-focus na tayo sa ating buhay. Our comfort life. Kung ang perspective natin is kulang, one thing for sure, we are always complaining. Magrereklamo tayo always kung ang perspective natin is laging kulang. Hindi tayo marunong makontento. Binigyan tayo, kulang to. Na-bless tayo, kulang to. Hindi sapat to. 80,000 kailangan ko, Lord. 20 lang tong binigay mo. Kulang to, Lord. Imbis na magpasalamat tayo, ang naiisip natin yung kulang. But in kingdom, kung ang perspective mo is kingdom, magpapasalamat ka. Maliit o malaki ang matanggap mo, nagpapasalamat ka sa ating Panginoon. Amen? Point number 2, Thanksgiving turns the little into seed. Sa kamay mo, kulang. Kulang. Pero sa kamay ni Jesus, ito ay isang seed. Para mas maintindihan natin maigi, imagine merong isang farmer. Itong farmer na to, meron siyang napakalawak na lupain. Pero kahit gaano kalawak yung lupain niya, meron lang siyang isang butil ng mais. Sabihin na natin 20 hectares yung lupa niya. Pero meron lang siyang isang butil ng mais. Yung farmer na to, imbis na kainin niya yung mais na meron siya, ang ginawa niya, tinanim niya ito.
Hanggang sa tumubo na yung tinanim niya, ginather niya, hinarvest niya, tapos tinanim niya uli. Inulit lang niya ng inulit yung cycle. Hanggang sa napuno niya na yung buong lupain niya ng corn. So, what started as little became a harvest. You're not enough. Yung sinasabi natin sa sarili natin, this is not enough. Hindi to sapat. Kulang to. Is God starting point. What you call kulang, Jesus calls starting point. Point number 3. Thanksgiving shifts your focus from lack to the Lord. Ang kakulangan makes us panic. Tama? Lalo na pagparating na yung Jew. Si Judith. Nandiyan na si Aling Judith. Nagpapanik na tayo. Tuliro na tayo. But Thanksgiving makes you focus. Alam niyo yung magnifying glass? Yan. Thank you Ready Ayan yung magnifying glass. So yung magnifying glass na yan, pag tinutok mo siya sa langgam, anong nangyayari sa langgam? Lumalaki. Kasi nakafocus na siya sa langgam. Pero hindi naman talaga totally lumaki yung langgam. Ayun pa rin yung size niya. Pero dahil nakafocus na sa kanya, yung magnifying glass sa kanya, lumaki yung langgam. Tama? So, ganun rin tayo. Thanksgiving magnifies God. Hindi yung kakulangan. It reminds your soul, sa bawat isa, God is bigger than the bill. God is bigger than the budget. God is bigger than the need. Kung palagi tayo mag-focus sa kulang, sa lack, madede-focus tayo. We are on panic mode. Hindi tayo makapag-isip ng maayos. Hindi tayo makapag-desisyon ng maayos. Dahil nasa isipan natin yung kulang. Nakalimutan na natin si God na mas malaki sa kahit anong bagay dito sa mundo. God is bigger than everything. Matututo lang tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Magiging much more focused tayo sa dapat nating gawin. Point number 4. Thanksgiving release the miracle through obedience. Hindi naman totally lumaki yung tinapay sa kamay ni Jesus. Lumaki ito sa kamay ng disciples habang nag-o-obey sila. Miracle happen while you move. Parang isang driver. Sino dito yung mga driver ng sasakyan, motor. Itong isang driver na to, sabi niya, Lord, pray siya, Lord, please, Lord, i-move mo na yung car. Please, Lord. Pero hindi niya ino-on yung engine. Kaya sabi ni Lord, Nak, start mo kaya muna. Start mo muna yung sasakyan. Then mag-move na yan.
Obedience activates the miracle. No? Nagkaroon ng miracle, lumanda rin sa sakyan. Start niya eh. So, nagpasalamat ka na sa ating Panginoon? Good. Nag-thank you ka na kay Lord? Good. Now, ang gagawin mo is to move. Nag-thank you ka. Good na. First step. Now, second step, move. Gawin mo yung mga bagay na kaya mo. Ng pinaka-the best mo. Yung pinaka-kaya mo. Gawin mo yung mga bagay na kaya mo. And then yung mga bagay na hindi mo kaya, si Lord na ang bahala. Gawin mo lang yung pinaka-the best mo. Every time. Sa mga bagay na kaya mo. And yung mga bagay na hindi mo kaya, God will do that for you. Point number 5. Thanksgiving creates overflow, not just enough. Overflow is a kingdom culture. Parang isang tao sa isang buffet, kumuha siya ng napakaraming pagkain. Kung mag-isa lang siya, sobra. Mag-isa lang ako eh. Sobra to. Pero kung kasama niya yung family niya, hindi to sobra. Sharing to. Tayo, as a people, tayo dapat yung daanan or overflow ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaso, aminin man natin o hindi, binigyan tayong malaking pagpapala ni Lord. Ginamit natin sa comfort natin. Overflow is not for luxury. It is for your assignment. Binigyan tayong malaking pagpapala ni Lord, binigyan tayo ng maliit na pagpapala ni Lord. Ginamit natin itong pagpapala na to comfort our life. To have luxury life. Bili ng dream car, dream mansion, dream bag, dream brand ng damit. Pero yung assignment natin as a citizen of kingdom, nakalimutan na natin. Binibless tayo ni Lord not to have a luxurious life, but to fulfill our assignment dito sa earth. Gamitin natin yung blessings na natatanggap natin to complete our assignment, to move the kingdom of God dito sa earth. Hindi mag-move in sa condo. Bagong biling condo, okay, move in tayo. Wala na ako pera, guys. God wants to bless you so you can bless many. God wants to bless you, kapatid. Hindi para magkaroon ka ng luxurious life, kundi para mas marami ka pang mabless. Yung blessing ni Lord, mag-overflow sa'yo. Hindi mo tataasan yung bakod mo para hindi tumapon yung blessings. Let the blessing overflow. And God will refill
again and again. Hindi yan para sa luxurious life natin. Hindi yan para sa sports car. Para yan sa ating assignment. Thanksgiving is a kingdom principle. When you thank God for the little, ang ginagawa ni Lord, He multiplies it. He redeems it. He stretches it. He uses it. Si Jesus didn't panic. Jesus did not complain. Dahil ang ginawa ni Jesus is nag-give thanks. Nagpasalamat siya. And heaven responded. Tayo, pasalamat ba tayo? Nag-thank you ba tayo sa mga nare-receive natin? Or masyado na tayong focus sa sarili natin? That we are thinking the money we earn is for us. Only for us. Nakalimutan na natin si Lord. Nakalimutan natin magpasalamat. Nakalimutan natin siyang kausapin. Para bang isang taong inutangan. Nung napautang ka na, nakalimutan mo na siya. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi naglilista. Imagine, kahit na hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya, patuloy niya pa rin tayo bine-bless. Kahit natin nakakalimutan natin siya, kapag masaya yung buhay natin, bine-bless niya pa rin tayo. Tayo lang naman kasi talaga nakakalimot. Pero ang ating Panginoon, never nakalimot. Because that's kingdom principle. Kingdom culture. Kaya mga kapatid, what do you have right now? What do you have right now? Anong meron ka ngayon? Hindi yung mga bagay na nawala na sa'yo, ha? Ano yung hawak mo ngayon? What do you have right now? Hindi yung wala. Hindi yung wala ka. Hindi yung kulang. Hindi yung sana all meron. What do you have? Maliit na pera? Maliit na chance? Maliit na faith? Maliit na lakas? Or maliit na opportunity? The miracle of multiplication starts with what you already have. Paano i-multiply yung bagay na wala ka?
Paano i-multiply ni Lord yung mga bagay na wala ka? Just like Jesus, He didn't hide the little. Hindi niya sinabing, tago mo na lang yung mga tinapay, tsaka isa nakakahiya naman. Kakaunti yan. Baka i-bash pa nila tayo. Meron sigurong basher na nun. Tago mo na yung 5, huwag mo na ipakita. Kakaya 5 tinapay, 2 isda, 5,000 sila dito. Tago mo na lang. Peter, tago mo doon sa sulok. Anong ginawa ni Lord? Inangat niya pa rin sa ating Panginoon. At nagpasalamat. Kahit maliit, kahit nakakahiya, kahit hindi impressive, God is asking for it. Hindi kailangan maging enough muna or hindi kailangan dumami muna bago natin iangat sa ating Panginoon. Bago tayo magpasalamat. Hindi muna natin naantayin na dumami bago tayo magpasalamat. Jesus, kahit kakaunti, nagpasalamat siya. Take Him for what seems too small. Because this is faith, this is kingdom, and this is surrender. We surrender all to God. All we need to do is give our best every time. And yung mga bagay na hindi natin kontrolado, si Lord na ang bahala doon. Always remember, God is with you always. He never leaves you. God is with you always. That's why, sabi natin kay Lord, Lord, thank you for what I have right now. Even this is small, Lord. Thank you, Lord. Because this small, I know, Lord, kapag ginawa ko yung best ko, is magmumultiply. Because I trust in you, and I will obey you. Kaya ipagkakatiwala ko sa iyo, Lord, itong nag-iisang seed ko. Expect Him to multiply what you surrender. Pag sinurrender natin kay Lord, i-expect natin that He will multiply. Paparamihin niya ito. Hindi niya ito kukunin sa inyo. Pagkos paparamihin pa. Surrender to Him. Not because you deserve it. Serve mo, kaya i-multiply niya? No. But because this is how kingdom works.
Ganito gumagana ang kingdom ng Diyos. When you surrender all you have right now, and forget the complaining, yung word na kulang, at palitan natin ng pasasalamat, God will multiply what you have right now. Pero kung magpo-focus tayo sa kulang at wala tayo, parang sinabi na rin natin, hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil parang sinasabi mo, yung problema mo ngayon is mas malaki kaysa kay Lord. Parang sinasabi mo, your true happiness is wala kay Lord. Nasa comfort life mo. Move in obedience. Kung may maliit kang idea, start. Already have the idea? Execute it. Start. Kung may maliit kang savings, honor God with it. Kung may maliit kang skill, use it. Kung may maliit kang faith, step out with it. Because the miracle happens as you distribute. Believe for overflow, not survival. Ulitin ko mga kapatid, believe for overflow, not survival. Hindi ka nilikha ni Lord para magtiis lang. You are not created para magtiis lang. Hindi ka rin nilikha ni Lord para sa sakto lang. You were created to bear much fruit and bless many. Yan ka kinreate ni Lord. Maging overflow ng pagpapala niya to bless many. Pero dahil masyado na tayo nakafocus sa sarili natin, you forget to bless many. Binilas na lang natin yung sarili natin. Sabay Mayday ng feeling blessed. Aray mo. Bagong cellphone, Mayday, feeling blessed. Thank you, Lord. Paano na yung mumultiply ni Lord? Ginamit mo na sa luho.
Ginamit mo na sa comfort. Imbis na itanim mo, kinain mo. Ano pa yung multiply niya? Kinain mo na eh. Sinarili mo na. Wala na siyang maimumultiply. 0 times 9999999. Ano sagot? Wala na eh. E paano kahit meron ka lang isa na sinurrender kay Lord at pinagpasalamat mo sa Kanya? At least, kahit 1, meron siya mamumultiply. Kaysa sa 0. Kahit sobrang daming numbers niyan, kung 0 ang puhunan, 0 pa rin ang kalalabasan. That's why, mga kapatid, kahit meron tayong maliit na bagay na natatanggap, pagpasalamat natin sa ating Panginoon. Surrender natin sa Kanya. Our talent, gamitin natin yung talent natin to glorify Him. Yung natitira mong savings, use it. Sa business, hindi sa pangsariling kasiyahan. Because ang taong nagpapasalamat at marunong magpasalamat sa maliit na bagay, for sure, what more kapag nakareceive na siya ng mas malaki pagpapala sa Panginoon. If our hearts totoong nagpapasalamat sa Panginoon, every time na nakaka-receive tayo ng mga blessings, pagpapala, pinapasalamat natin sa ating Panginoon, He will multiply it. You want to saw a miracle? Surrender to the Lord and give thanks. Gawin mo yung best mo and He will do the rest. Mag-focus ka sa pagpapasalamat kaysa sa problema. Huwag tayo masyadong mag-focus sa problema. Lagi natin sinasabi, wala tayong pagmamayari dito sa mundo. We are just a steward. Kailangan natin maging good manager sa lahat ng pagpapalang natatanggap natin. Sige po, tayo po tumayo. Pwedeng padim po nung light. Padim.
Mga kapatid, if you're ready to surrender your little to Jesus, lift your hands. Kung handa na kayo, i-surrender yung little na meron kayo. Itaas natin ang kamay natin sa Panginoon. Ang pagtataas ng kamay, hindi ibig sabihin, mahina tayo. It's a sign of surrender. Surrender natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Bring your small seed now. Imagine yung small seed na meron ka ngayon. Ano yung little na meron ka ngayon? Bring your small seed. Bring your thanksgiving. Let's offer it to God. Meron kang maliit ngayon at pinagkakatiwala mo ang ating Panginoon na itong maliit na to is dadami. Itong maliit na meron ka ngayon, pagpasalamat natin sa ating Panginoon. Kung anong meron ka ngayon, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Kahit magkano laman ang bulsa mo ngayon, ng bag mo, ng savings mo, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Dahil ang tunay na kayamanan, mga kapatid, wala dito. Nasa buhay na walang hanggan. Nasa Panginoon. Huwag tayo masyadong mag-focus sa material things dito sa mundo. Lahat ng yan, nag-expired, nasisira. Pero yung buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin, nandun ang tunay na yaman. Kaya mga kapatid, pag tinanong kayo, kailan nyo na-claim yung first million nyo? Na-claim nyo na. Simula nang tinanggap nyo si Jesus ng buong puso. Milyonaryo na kayo. Let's bow our head. Let's pray. Lord, here is my little. Thank you for it. Thank you dito, Lord. Multiply it, O Lord, for your glory. Use, Lord, my life as a testimony of your kingdom. Lord, give us strength, O Lord, always. And these little things we have right now, O Lord, we surrender to you all. And Lord, multiply it. Hindi para sa sarili namin, O Lord.
Hindi para sa glory mo, Lord. Maging daluyan kami, Lord, ng pagpapala mo sa iba, O Lord. Hallelujah, Lord. Praise God, O Lord. We thank you, O Lord, sa lahat ng blessings na binigay mo sa amin, O Lord. Maliit man ito, Lord, o malaki. Maraming salamat, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Kulang man, Lord, sapat, sobra-sobra, salamat pa rin, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for everything. Maraming salamat din, Lord, sa lahat, Lord, ng lessons na tinuro mo sa amin, Lord. Para mas maging magaling at matalino kaming tao dito, Lord, sa mundo. We thank you for that, O Lord. Thank you, Lord, for suffering. Because the sufferings, O Lord, teach us something to improve ourselves, to improve our life, to improve our mindset, O Lord. That's why, Lord, we thank you, Lord, for everything na nangyari sa buhay namin, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen.